Magandang araw sa inyo mga mahal kong senior citizens. Kumusta kayo? Alam ko na marami sa inyo ang nakakaramdam ng bigat ng buhay ngayon, ang presyo ng mga bilihin gamot at pang-araw-araw na gastusin ay hindi biro. Pero may magandang balita ako para sa inyo ngayong araw. May programa ang gobyerno na maaaring makapagbigay sa inyo ng isa zero cash benefit. Tama ang inyong narinig. 10-0-0 sa na maaaring makatulong sa inyong mga pangangailangan. Pero may problema. Bukas na ang deadline. Maraming senior citizens ang hindi pa nakakaalam tungkol dito at ayaw kong may mapapalampas sa inyo. Noong nakaraang linggo, nakausap ko si Lola Consuelo, 70 anyos mula sa Quezon City. Naluha siya nang malaman na qualified siya para sa benepisyong ito. Malaking tulong ito para sa aking mga gamot at pagkain. Sabi niya sa akin, alam niyo ba na ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority, mahigit 10.2 milyong senior citizens ang nandito sa ating bansa. Pero nakakalungkot na menos sa kalahati ang nakakatanggap ng mga benepisyong nararapat sa kanila. Kung ikaw ay 6 na taong gulang pataas, may Filipino citizenship at nakatira sa Pilipinas, malamang na qualified ka para sa programang ito. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo kung paano mag-apply para sa isa zero cash benefit na ito. Tatalakayin natin ang lahat ng requirements, kung saan pupunta at kung paano kumpletuhin ang application process nang hindi nahihirapan. Hindi ko hahayaang mapalampas nyo ang pagkakataong ito dahil alam kong malaking tulong ito sa inyong pangaraw-araw na buhay. Kaya manatili sa video na ito hanggang sa dulo. Dahil bibigyan ko kayo ng detalyadong step-by-step guide para masiguro na makukuha ninyo ang inyong benepisyo. Bago mag-deadline bukas, i-like ninyo ang video na ito at i-share sa inyong mga kapwa senior citizens para matulungan din sila. Huwag nang mag-atubili pa dahil ang oras ay nagmamadali. Simulan na natin. Salamat sa pananatili ninyo sa video na ito. Bago tayo magpatuloy, gusto ko lang pagtibayin na ang impormasyong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay base sa mga opisyal na datos at programa ng gobyerno para sa ating mga senior citizens. Nabanggit ko kanina ang tungkol kay Lola Consuelo. Hindi lang siya ang natulungan ng benepisyong ito. May nakilala rin akong mag-asawang senyor, sina Mang Pedro at Aling Maria na tag-Batangas. Gamit ang natanggap nilang isa, 0 cash benefit, nakabili sila ng mga gamot para sa maintenance ng kanilang alta presyon at diabetes. May natira pa silang pambili ng kaunting pagkain para sa kanilang mga apo. Ang programang ito ay bahagi ng Expanded Social Pension Program ng Department of Social Welfare and Development. Noong una, ang social pension ng mga senior citizens ay 500 lang kada buwan. Pero dahil sa pagpasa ng Republic Act No. 1, 9 at L na, o ang Social Pension for Indigent Seniors Act, tumaas ito sa 1,000 kada buwan. Pero may dagdag na espesyal na allocation ngayong taon para sa isang beses na cash benefit na nagkakahalagang isa para sa mga qualified senior citizens. Sino-sino ba ang qualified para sa benepisyong ito? Una, dapat ay 60 taong gulang o higit pa kayo. Pangalawa, dapat ay Filipino citizen kayo at nakatira sa Pilipinas. Pangatlo, dapat ay wala kayong permanenteng pinagkukuhanan ng kita o regular na suporta mula sa inyong pamilya o kamag-anak. Pang-apat, hindi kayo nakakatanggap ng pension mula sa ibang ahensya ng gobyerno tulad ng SSCs o iba pang retirement benefits na higit sa 4,000 kada buwan. At panghuli, hindi kayo nabibilang sa mga high-income na pamilya. Ayon sa assessment ng YDay, may nakikita akong pagkagulat sa mukha ng ilan sa inyo. Bakit ngayon ko lang ito nalaman? Siguro ang tanong ninyo, ito ang dahilan kung bakit ginawa ko ang video na ito para maabot ang mas maraming senior citizens na maaaring hindi pa nakakaalam tungkol sa benepisyong ito. Ayon sa aking pananaliksik, maraming seniors ang hindi nakakaalam ng kanilang mga karapatan at benepisyo dahil sa kakulangan ng impormasyon o kahirapan sa pag-access ng technology. Kaya, heto ako ngayon nagsisilbing tulay upang maihatid sa inyo ang mahahalagang impormasyong ito ngayon. Paano kayo mag-a-apply
Para sa isa cash benefit na ito rito ang mga hakbang na dapat ninyong sundin. Una, kailangan nyong pumunta sa pinakamalapit na Yesfield office o sa Office of Senior Citizens Affairs OSCA sa inyong lokalidad. Dalhin nyo ang inyong valid A tulad ng Senior Citizen Voters o anumang government issued na nagpapatunay ng inyong edad at citizenship. Magdala rin kayo ng birth certificate kung mayroon kayo dahil maaaring hilingin ito bilang karagdagang dokumentasyon. Pangalawa, humingi kayo ng application form para sa Social Pension Program mula sa YAGE o OSC. Punan nyo ito ng kumpleto at tama. Siguraduhin niyong maayos at malinaw ang pagkakasulat ng inyong impormasyon para maiwasan ang anumang pagkakamali o pagkaantala sa proseso ng inyong aplikasyon. Pangatlo, isumi niyo ang nakumpletong application form kasama ang mga kinakailangang dokumento. Maaaring hilingin din sa inyo na kumuha ng Certificate of Indigency mula sa barangay ninyo. Kaya maaari ninyo ring ihanda ito. Ang Certificate of Indigency ay nagpapatunay na kayo ay nabibilang. Sa mga mabababa ang kita at nangangailangan ng tulong mula sa gobyerno, pangapat maghintay kayo para sa assessment ng inyong aplikasyon. Magsasagawa ng validation ang mga social workers ng YESR para ma-verify kung kayo ay qualified sa programa. Maaaring bumisita sila sa inyong tahanan o mag-schedule ng interview para sa inyo. Maging handa at tapat sa pagbibigay ng impormasyon sa kanila. Panglima, kapag na-approve ang inyong aplikasyon, bibigyan kayo ng schedule kung kailan at saan niyo maaaring kunin ang inyong isa zero cash benefit. Karaniwang idinadaan ito sa mga lokal na bangko tulad ng Land Bank of the Philippines o iba pang accredited na financial service providers. Maaari rin itong ipadala sa pamamagitan ng remittance services, tulad ng Palawan Express o Sewan, Alwheeler kung mas convenient ito para sa inyo. Pero may tanong siguro kayo. Paano kung hindi ako makalabas ng bahay o mahirap para sa aking ang pumunta sa mga tanggapan ng gobyerno? Naiintindihan ko ang inyong sitwasyon. Lalo na para sa mga senior citizens na may karamdaman o limitadong mobility. Sa ganitong kaso, maaari ninyong ipadala ang isang authorized representative para kumuha ng application form at mag-submit nito para sa inyo. Kailangan lang nila ng authorization letter na nilagdaan nyo kopya ng inyong valid Y at sarili nilang siguraduhin nyong pinagkakatiwalaan nyo ang taong ito. Dahil sila ang maghahatid ng mahahalagang komento, nyo maaari din nyong i-check kung ang inyong lokal na OSCA ay may outreach program sa inyong barangay. Madalas silang nagsasagawa ng mga community visits para tulungan ang mga senior citizens na hindi makapunta sa kanilang opisina. Tawagan nyo sila o hilingin sa isang kapamilya na kumustahin kung mayroong ganitong serbisyo sa inyong lugar ngayon. Paano kung wala kayong senior citizen? Maaari ba kayong mag-apply? Ang sagot ay kahit wala kayong senior citizen, maaari pa rin kayong mag-apply basta't makapagpapakita kayo ng iba pang valid na nagpapatunay ng inyong edad at citizenship. Maaari rin kayong kumuha ngayon ng senior citizen. Pumunta lang kayo sa inyong lokal na OSCA at dalhin ang mga sumusunod birth certificate or anumang dokumento na nagpapatunay ng inyong petsa ng kapanganakan. Isa na kulay na picture at proof of residency tulad ng utility bill. Alam ko na may mga nag-aalala na baka mahirap ang proseso o maraming requirements, pero huwag kayong mag-alala. Ang mga kawani ng YAGI at OSCA ay handang tumulong sa inyo. Ang importante ay magsimula kayo agad, lalo na't bukas na ang deadline. Kung nahihirapan kayong maintindihan ang mga form, humingi kayo ng tulong sa kanila o magdala ng kamag-anak na pwedeng tumulong sa inyo. May mga nakausap ako na nakakatanggap na ng regular social pension na 100 kada buwan. Tanong nila sa akin, eligible pa rin ba ako para sa ICER cash benefit na ito? Ang sagot ay ang mga nakakatanggap na ng social pension ay automatic na qualified para sa one-time cash benefit na ito. Sa katunayan, mas madali ang proseso
Para sa inyo, dahil nasa sistema na kayo, kailangan lang ninyong i-update ang inyong impormasyon sa SG or OSC para masiguro na makukuha ninyo ang benepisyo. Maaaring magtaka kayo kung saan nanggaling ang pondong ito para sa mga senior citizens. Ang programang ito ay pinondohan sa ilalim ng Bayanihan to HEB as One Act at Bayanihan to Recover as One Act na naglaan ng karagdagang pondo para sa mga vulnerable sectors ng ating lipunan. Kabilang ang mga senior citizens, bahagi rin ito ng mga hakbang ng gobyerno para tulungan ang mga Pilipino na makabangon mula sa epekto ng pandemya at tumataas na inflation, ngunit hindi lang ito ang tanging benepisyo na available para sa ating mga senior citizens. Alam nyo ba na bilang isang senior citizen, marami pa kayong ibang privileges at discounts na maaaring makuha. Halimbawa, may 20% discount kayo sa mga pagkain, sa mga restaurant, sa mga gamot, sa botika, sa mga pamasahe, sa pampublikong transportasyon. At marami pang iba, may exemption din kayo sa Value-Added Tax ED para sa mga partikular na produkto at serbisyo. Kailangan lang niyong ipakita ang inyong senior citizen. Para makuha ang mga diskwentong ito, may mga programa rin ang PhilHealth na particular para sa mga senior citizens. Ang PhilHealth C Benefit pa Package ay sumasaklaw sa ilang major illnesses na karaniwang nararanasan ng mga nakatatanda tulad ng mga cardiovascular diseases at cancer. Mayroong ding libreng check-up at konsultasyon sa mga pampublikong ospital at health centers para sa mga senior citizens.